Sa pagkakataong ito, makakasama po natin sa linya ng telepono ang aming suking political analyst para tulungan po kaming himayin ang ilang political at electoral developments kamakailan. Si Dr. Ramon Casibli po ng University of the Philippines. Magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali din. Apo. Sir, umpisan po na kagad natin, sir, no? Kapag ang isang partido po ba ay bumubuo po ng slate para sa halalan, ano po ba yung maaaring maging konsiderasyon nito para makatiyak po ang ng panalo po? Well, yun na mismo ang mukhang kriteria ng mga namili ngayon, winnability. So, ang malaking usapin din yung surveys na results ng nakaraang ilang buwan na ito. At dito nakabase actually ang pagbubuo ng senatorial slate at maging sa local. Apo. Sir, nabanggit niyo po yung winnability factor po, no? Paano po talaga to sinusukat ba o bukod po sa popularidad ng isa pong kandidato po? Well, yung feedback mula sa botante yan, although hindi yan ganun reliable at this point in time, napakalayo pa ng eleksyon at hindi pa nag-iisip ng seryoso yung mga botante, ang factor na nakakapekto ng winnability at this time is name recall. So yun yung batayan kung bakit yung ilan na kayang-kaya yung trabaho at kung siguradong mataas ang integridad, etc. Hindi nakakapasok kasi hindi sila nag-prefigure doon sa surveys. Pero yun namang mga popular na posibleng hindi ganun kahusay at bago lang, dala lang ay pangalan, nakakalusot at naging kandidato. Sir, malaki po ba yung bentahe ng isang senador sa pagkakaroon niya po ng popularity names o yung sinasabi niya po natin na minsan nadadala po ng apelido o ng pamilya po nila rito? Ayun na nga yung batayan nila. Popular yung pangalan ng pamilya. Gayon pa man, sabi ko nga, ngayon lang yan. Kaya nga may kampanya tayo kasi yan yung panahon na kung saan nagpapakilala yung mga kandidato sa ating mga botante. Kahit hindi sila kilala ngayon, pero posibleng pag nalaman ng mga botante kung sino sila at anong pinag-tinitindigan nila, pwede magbago isip botante. Yun na nga lang, merong mga partido o mga leader nila na hindi nag-iisip ng ganong kasing proseso. Ang tendensiya, kumuha na ng isang tingin nila, ay mataas na yung rating sa surveys at di na kailangan masyado ng trabaho. Apo, sir, sa nakikita niyo pong nabuong senatorial slate ang dalawang major parties ngayon po, no? Halimbawa po, ano po yung masasabi po nating satisfactory performance po ng isang partido? Well, as a party, wala kang masasabi niyan kasi pagkatapos sa eleksyon, halos lahat ng partido ay tahimik na Ang partido usually na activate panahon ng eleksyon, At hindi ito gumagalaw bilang partido kagaya nung sa ibang bansa, Kundi partido para sa pagkuha ng mga returns sa panahon ng eleksyon, sa registration, para sa mga negosasyon. Hindi talaga siya gumagalaw bilang sentro ng desisyon sa pagpili ng mga kandidato. Apo, sir, pwede po bang pakilinaw niyo po sa amin at sa mga manonood na rin po, Sir, kung gaano po kabigat ang papel po ng mga local candidates po para po sa kabuuang outcome po ng isang eleksyon po? Well, ang lokal sa kabuuan, buong Pilipinas yan, pwedeng i-consider nating base political ng mga may balak tumakbo, halimbawa ng presidente, vice-presidente, at iba pang national level ng mga kandidato. Sila kadalasan kasi mga pamilya o mga dinastiya ay may mga kontroladong boto o di kaya ay politically malakas sila sa kanilang areas and therefore mabigat ang impact nila sa resulta ng eleksyon sa nasyonal, lalo na sa 2016 election, presidential election. Apo, sir, huling katanungan na lang po. Sa punto naman po ng mga guest candidates po, paano po nagiging phenomenon po yung Pilipinas o ito po sa Pilipinas at ano po yung maaaring maging epekto nito sa kandidatura po ng isang guest candidate? Well, sa kasalukuyang eleksyon, walang pagkakaiba ang una at saka yung LP-led coalition in terms ng kanilang pagsuporta sa programa ng
Pangulo. Mhm. So hindi talaga sila tunay na labanan. Hindi ito tunay na labanan sa pagitan ng administrasyon at ng oposisyon. Walang oposisyon ngayon eh. Kaya yung guest candidate ay nakakaya. In fact, hindi lang simpleng guest candidate, naging common candidate pa. Meaning, kandidato ng dalawang slate. At ito ay basically, pinati sabihin na tapos ng laban as far as President Aquino is concerned. Sino man manalo, yung 12 na yan sa Senado ay kanya. Alright, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po para sa amin si Dr. Ramon Casiple ng University of the Philippines.